Isinailalim na po sa state of calamity ang lalawigan ng Maguindanao at ang lungsod ng Kidapawan dahil nga sa matinding epekto ng El Nino sa agrikultura. Titindi pa po ito sa mga susunod na buwan, kaya may payo ang Department of Agriculture sa mga magsasaka. At yan po ang tinutukan ni Victoria Tulad. Natuyo at nasira ang mga pananim na ito dahil sa El Nino sa Maguindanao. Ang mga maisan at palayan, kundi inuud, pineste naman ng mga daga. Kaya nagdeklara na ng state of calamity sa probinsya. Talaga matindi na. Halos wala na silang harvest sa palay. Ilang katutubo sa South UP sinuyod ang gubat para makakuha ng kayos o wild jam, kahit pa nakalalason ito. Paulit-ulit na lang daw nila itong hinuhugasan at ibinibilad sa araw. Magsasagawa ng relief assistance ang lokal na pamahalaan para tugunan ang apektadong kabuhayan at supply ng pagkain sa Maguindanao. Isinailalim na rin sa state of calamity ang Kidapawan City sa Cotabato. At bago niyan, noong Enero'y nagdeklara rin ng state of calamity ang Zamboanga City dahil din sa El Nino. Taong 1997 nang maranasan ang itinuturing na isa sa pinakamatinding El Nino sa kasaysayan ng Pilipinas. 16 na rehiyon sa Pilipinas ang naapektuhan at umabot sa halos 9 na bilyong piso ang pinsala sa agrikultura. Tumagal ito hanggang 1998. Kaya ayon sa Department of Agriculture o DA, sa halip na mais at palay, maaring ibang pananim na didirektang naapektuhan ng El Nino ang itanim ngayon. Sa Maguindanao, ang ARMM government daw ang may direktang hawak sa probinsya, pero may tulong pa rin na naiaabot ang DA gaya ng pagsasagawa ng cloud seeding. Yung mga alternative o short gestation crops, mga soybean, mung bean, na in short period of time po pwede. Kailan, depende pa rin yan kung depende sa lugar. Kung talagang no source of water, talagang ina-advise namin, huwag nalang magtanim. So, ang po pwede dyan is alternative livelihood. Ayon kay GMA resident meteorologist Nathaniel Cruz, simula Nobyembre, below normal na ang rami ng ulan hindi lang sa Mindanao, kundi sa buong bansa. Lalo pa raw itong kakaunti sa mga susunod na buwan, kaya dapat maging handa ang mga residente. February and then March, April, yan yung mga buwan na talagang hindi papahina na yung ulan. So, expect na magiging mas drier pa yung condition, and then hindi lang sa Mindanao, kung hindi maging dito rin sa Luzon at Visayas. Dahil dito, higit daw na kailangan ang paghahanda mula sa pamahalaan. Tiniyak naman ng National Water Resources Board ang sapat na supply ng tubig mula sa Angat Dam. Siniguro rin ng ahensya sa mga magsasaka sa Bulacan at Pampanga na hindi sila mawawalan ng tubig sa buong cropping calendar. Victoria Tulad, Nakatutok, 24 Oras.